Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nang marinig ito nila Dax at Chester, sila ay labis na nagulat. At si Chester ay nagsalita. Napakalakas pala ng lahing sumalakay sa atin kanina. Buti na lang ay nagawa natin agad na matalo ang iilang mga kasundaluhan na umatake sa atin kanina. Sa pagtama ng ating pag-atake sa kanila, nakakatiyak ako na bago pa sila nakaalis sa kanilang pinagtitigwan sa mga ulap, ay ang kalahati sa bilang nila ay ating napaslang. Ngunit ang iba ay nakatakas. Sabi ni Chester, nang marinig ito ni Pinunong Benj. Ito ay seryoso peren at ito ay muling nagsalita at sinabi. Ngayon, pagbabayaran ko ang lahi ng mga elf, at ang kanilang hari na nagngangalang Ken. Hindi naman sasalakay ang kanyang mga kasundaluhan sa atin kanina kung wala ang utos nito. Papatayin ko siya at ang kanyang mga kalahi, dahil sa ginawa nila sa aking mga kasundaluhan at sa aking kaharian. Magbabayad silang lahat, sabi ni Pinunong Benj sa seryosong tono. Nang marinig ito ng mga matatanda sa lahi ng barbarian, si Dax at Chester. Sila ay nakatingin ng husto kay Pinunong Benj. At si Pinunong Benj ay nagpatuloy sa pagsisalita. Aking mga kapatid mula sa lahi ng mga tao, Brother Dax, at Brother Chester. Kung sisalakahin ko ba, kasama ang aking mga kasundaluhan ang lahi ng mga elf. Sasama ba kayo sa akin? Upang labanan ang lahi ng mga elf. Hindi ko talaga papalagpasin ang ginawa nilang lapos-tanganan sa aking nasasakupan at sa aking kaharian. At dahil sa lihim nilang pag-atake sa atin, namatayan ako ng iilang mga kasundaluhan. At si Brother Dax ay nasaktan din ng lubos. Kung ating iisipin, kung wala akong kasanayan sa paggagamot, hanggang ngayon si Brother Dax ay nakakaranas pa rin ng sakit sa mga sugat na kanyang natamo. Mula sa libo-libong araw na pinakawalang ng mga kasundaluhan ng lahing elf. Sabi ni Pinunong Benj, nang marinig ito nila Dax at Chester. Si Dax ay hindi na agad nagdalawang isip. Si Dax ay nagsalita at sinabi, Brother Benj, sasama ako sa iyo, kung ikaw ay sasalakay sa lugar ng lahing elf na sinasabi nyo. Hindi ko man lubusan kilala o wala akong alam tungkol sa lahing elf. Ngunit ang ginawa nilang kalapastanganan sa ating lahat ay kailangan nilang pagbayaran. Sabi ni Dax sa seryosong tono. Nang marinig ito ni Pinunong Benj, siya ay ngumiti at sinabi, Salamat Brother Dax, salamat sa iyong pagkakaisa sa aming lahi. Salamat kung handa ka makipaglaban para sa aming lahi. Ikaw Brother Chester, tutulong ka din ba sa amin upang makapaghigantay sa ginawa sa atin kanina ng mga kasundaluhan ng lahing elf? Sabi ni Pinunong Benj. Nang marinig ito ni Chester, siya ay nagsalita at sinabi, Brother Benj, kung ano ang iyong ninanais ay sasama ako. Hindi pwedeng maiwan ako sa iyong kaharian upang mag-antay lang ng balita. Ngunit Brother Benj, paano kang nakakatiyak na ang lahing elf ang sumalakay sa atin kanina? At ang mga kasundaluhan nito ay nagplano na tayo ay atakihin ng palihim. Nais ko makasigurado na ang lahing elf ang umatake talaga sa atin. Bago tayo gumawa ng isang hakbang laban sa kanila. Oo, si Chester ay isang matuwid na tao. At hindi basta-basta gumagawa ng desisyon lalo na kung maaari itong ikapahamak ng lahat. Ngayon hindi naman talaga sigurado pa sila Chester at Dax kung ang lahing elf nga ang umatake sa kanila kanina. Nang marinig ito ni Pinunong Benj, siya ay napakamot ng ulo at sinabi,
Nakakasiguro ako Brother Chester, na ang lahing elf ang gumawa ng pag-atake sa atin kanina. Ang kanilang mga kasuotan at kanilang tinataglay na kasanayan ay tulad sa mga kasanayan sa lahing elf. Hindi ako pwedeng magkamali. Ngunit kung nais mo talaga makasigurado, tumungo tayo sa mga katawan ng mga lapos-tanganan na kasundaluhan na umatake sa atin mula sa mga ulap. Ang iba nilang mga kasamahan ay bumagsak sa kalupaan. Malapit-lapit lang dito ang pinagbagsakan ng kanilang mga katawan. Tama, nais ko din malaman kung bakit nila ito nagawa. Kung bakit ito inutos ng kanilang hari na si Haring Ken. Baka may natitira pa sa kanilang buhay. Kung may maabutan tayong sa kanila na may buhay pa. Nais kong ikulong ito at tanungin ng mga bagay na kung bakit nila ito nagawa. Sabi ni Pinunong Benj. Walang kaalam-alam sila Pinunong Benj. Na walang kinalaman si Master Ken sa ginawang desisyon ni General Henry na umatake sa lahi ng mga barbarian. Nagalit si General Henry dahil napaslang ang iba niyang mga kasundaluhan. Dahil sa ginawa nilang labanan ni Dax. Nang gumamit sila ng kanilang tunay na kasanayan. Ang Skybreaking Axe ang lakas nito at ang Chasing Sun ang pumaslang sa iilang kasundaluhan ng lahing elf sa pamumuno ni General Henry. Kaya nagpasya si General Henry na bumawi sa gumawa nito sa kanila. At nang marinig ito ni Chester siya ay ngumiti at sinabi, "Mahusay Brother Benj. Tiyakin muna natin kung ang lahing elf nga ang gumawa ng lihim na pag-atake sa atin kanina. At kung nagmula nga sa lahi ng mga elf ang mga kasundaluhan na iyon. Dapat natin malaman bakit nila tayo nais paslangin. Tulad ng sinasabi nyo kanina. Ni kahit kailan ay wala kayong nag-ambala na ibang lahi ng nilalang sa mundo na ito. Kaya dapat nating matukoy ang totoong nilang dahilan kung bakit nila ito nagawa." Sabi ni Chester, nang marinig ito ni Pinunong Benj. Ito ay nagsalita, "Nakakatiyak talaga ako 100% na tama ako. Ang mga kasundaluhan na iyon ay nagmula sa lahi ng mga elf. Ngunit ikaw Brother Chester nais mo talaga malaman ang totoo. Kaya tutungo tayo sa mga katawan ng mga kasundaluhan na iyon ngayon." Sabi ni Pinunong Benj. At ito ay sumipol. Sa pagsipol ni Pinunong Benj. Ang apat na general ng lahing barbarian ay nagmamadali na tumungo sa harapan ni Pinunong Benj. Ang apat na general na sa lahing barbarian ay sila General Brian, General Miles, General Kai, General Pat. Ang apat na general na magkakatulad ng spiritual na lakas. Ang lakas ng apat na general na ito ay nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual. Ang mga lakas ng apat na general na ito ay kasing lakas nila Dax at Chester. Nang makita nila Dax at Chester ang apat na general mula sa lahi ng barbarian. Sila ay sobrang nagulat, nang maramdaman nila ang lakas ng spiritual ng mga ito. At si Chester ay napabulong sa kanyang sarili. Ilang araw na kami namalagi sa kaharian ng lahing barbarian. Ngunit ngayon ko lang nakita ang apat na ito. Ang apat na ito ay nagtataglay ng nakakatakot na spiritual. Kung aking iisipin, ang mga spiritual ng bawat isa, kung aking iisipin ay ito ay katulad na tinataglay namin ni Brother Dax na spiritual. Sobrang nakakatakot ang mga spiritual ng apat na ito. Ang kanilang edad ay masyado pang bata para magkaroon ng ganitong spiritual na tinataglay. Sabi ni Chester sa kanyang sarili, na may kuryosidad sa apat na general ng lahing barbarian. At ganun din si Dax. Labis itong nakatingin sa apat na general ng lahing barbarian na tinawag ni Pinunong Benj. At maya-maya si General Kai ay yumuko at nagsalita. "Haring Benj, pag-utusan mo kami kung ano ang nais mong ipagawa. Aming gagawin agad-agad," sabi ni General Kai. Nang marinig ito ni Pinunong Benj. Siya ay nagsalita sa seryosong tono. "Kayo ni General Brian at ikaw ay sasama sa amin ngayon. May nais lang kaming malaman. At kayo General Pat at General Miles. Maywan kayo sa ating kaharian. Nais ko utusan nyo ang libo-libo natin mga kasundaluhan. Natulungan ang ating mga panday na ayusin ang mga gusali na gumuho sa ating kaharian. Kailangan may tayo ulit ang mga gusali na gumuho sa madaling panahon," sabi ni Pinunong Benj. Nang marinig ito ni General Miles at General Pat, ang dalawa ay yumuko at sinabi, "Masusunod Haring Benj, kung nakapagpasya na kayo, kami ay aalis na upang gawin ang iyong mga pinag-uutos mahal na Haring Benj," sabi ni General Pat, at ang dalawa ay umalis na sa harapan ni Pinunong Benj. At nang makita ito nila Dax at Chester si Chester ay napakamot ng ulo at muling napabulong sa kanyang sarili.
Kakaiba ang mga general ng lahing barbarian. Napakabilis magdesisyon at walang pag-aalinlangan sa kanilang narinig na utos. Tulad ngayon, ang dalawang general na iyon ay agad-agad umalis sa harapan ni Brother Benj. Hindi man ito nag-antay na paalisin sila ni Brother Benj. At si Chester ay ngumiti at sinabi, kakaiba talaga ang lahi ng mga barbarian. At ngayon ang dalawang general na naiwan sa aming harapan ngayon ay sasama sa amin upang tiyakin kung ang lahi nga ng mga elf ang lihim na sumalakay sa amin kanina. Kaya ngayon ang mga katawan ng mga kasundaluhan na iyon na nagtago sa mga ulap na bumagsak sa kalupaan ay aming pupuntahan ngayon. Ang dalawang general na ito ay tingin ko ay may kahusayan ang mga ito sa pakikipaglaban kahit ang mga edad nito ay nasa middle pa. Bulong ni Chester sa kanyang sarili. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!